Sa edad na 20, naging sandalan ng pamilya si Nerio. Sa 6 na magkakapatid, siya lang ang naghahanap buhay para sa pamilya. Mula nang iwan sila ng mga magulang. Elementarya pa lang noon ang binata. Pinanindigan na niya ang pagiging magulang sa mga maliliit na kapatid. Naiwan man, pero hindi sila nagutom ni minsan. Halos lahat ng hanap buhay, mapabukid man o dagat ay pinasok na ni Nerio. Sa murang edad, malakas ang loob na ginampanan ni Nerio lahat ng tungkuling dapat sana para sa mga magulang. Napadami naman yata ang kawit na ginawa mo. Tsaka balita ko, nakarami ka daw kahapon ah. Baka pwedeng patawa ka naman dyan. Ang sipag mo talaga. Siguro, masarap maging kapatid mo no? Wika ni Kiko. Nako, ayang ka na namang Kiko eh. Puro na lang inom ang inaatupag mo. Abay bakit hindi mo gayahin itong sineryo? Tignan mo, kahit sa murang edad, madiskarte. Hindi kagaya mo na magaling lang tumagay. Tugon ni Buning. Hayaan mo na pre. O ito, kahit 2 galon pa, tatagay tayo. Mukhang kailangan ko ng pangtulak eh. Naiisip kong managat doon sa sinasabi nilang isla ng puting buhangin. Ayon sa mga nakausap ko, maraming uri ng alimasag doon. Kaso, alam nyo na, usap-usapan na mayroong kakaiba sa isla na yun eh. Buong buhay ko, di pa ako nakarating doon. Kaya nga pinaghahandaan ko eh. Wika ni Nerio. Habang nagkukwento, nilatag na ng mga kaibigan ang lamesa na tatagayan. Isa-isa namang naglapitan ng iba pa nilang kaibigan nang makita ang mahabang mesa na nilagyan ng tuba at pulutan. Meron namang nakisabat sa usapan ng dalawa patungkol sa isla ng puting buhangin. Maganda managat sa gilid ng Isla Banban, lalo pa kung bilog na bilog ang buwan. Pero kailangan malakas ang loob mo dahil hindi basta ang isla na sinasabi nyo. Isla ito ng mga engkanto. Marami ang nagsasabi kung pupunta ka doon kailangan matapang ka. Dahil sa oras na maramdaman nilang may takot ka, lalo ka nilang tatakutin. Pero kung makitaan kanila ng kalakasan, mabibigyan ka ng gantimpala. Wika ni Lolo Bensoy. O yun na naman si Lolo Bensoy. Mula na naman yan sa... mga istorya ni Ulang Kemoy. Drama yan sa radyo eh. Biro ni Kiko. Ikaw talaga Kiko. Puro kakalokohan eh. Makinig na lang tayo. Kung saan manggaling ang istoryang yon, ang mahalaga may kaalaman tayo sa lugar. Tsaka Lolo Bensoy, engkanto? Totoo po kaya yun? Hindi naman ako matatakutin eh. Pero syempre baka mapanakit. O kaya naman... Tugon ni Nerio. Natigil ito sa pagsasalita. Biglang naging seryoso ang mukha ni Lolo Bensoy habang nakatitig sa kanya. Alam niya na marami pa itong naisabihin, pero napipigilan dahil sa mga kasamahang palabiro. Bago magsalita si Nerio, tinignan muna niya ang mga kasamahan, sabay lingon kay Lolo Bensoy. Lolo, paano niyo po nalaman na may engkanto sa lugar? Hindi po ba, hindi ka naman po pumapalaot? Tsaka sa pagkakaalam ko, hindi po yun dinadayo ng mga tao. Tanong ni Nerio. Dating mandaragat si Lolo Bensoy, Nerio. Hindi mo lang naabutan. Kita mo naman eh. Hindi na nakakalakad ng tuwid si Lolo. Bilang may edad dito sa lugar natin, isa ako sa nakaabot kung gaano kabati ang mangingisda si Lolo. Nakasama pa nga siya sa Muro Ami. Yung mandaragat na sumisisid kapag nangingisda. Di ba Lo? Pasensya ka na po kung mabiro ako ha. Tugon ni Kiko. Kahit ako, naabutan ko yun eh. 10 taon lang yata ako noon. Lolo Bensoy,
Di ba dating albularyo ang lolo mo? Wala po bang pinamana sa inyo? Di ba madalas may mga pinapamana ng mga gamit ang albularyo? Tanong ni Boning. Tumingin si Lolo Bensoy sa kanila na makahulugan. Nakiramdam ang matanda kung bukas ba ang isipan ng lahat na makinig sa kanya. Ilang saglit pa ang lumipas. Nag-umpisa na silang magpasahan ng tagay. Naging interesado ang lahat na makinig sa kwento ng matanda. Hanggang sa umabot kay Lolo Bensoy ang tagay. Tumikim lang ito at saka nagsalita. Sa edad kong ito, marami na akong naging karanasan. Pero meron akong hindi makakalimutan. Kayo, pati na rin ikaw, Neryo. Kung gusto niyong maging makabuluhan ang pamamalagi niyo sa mundo, gawin mo ang mga bagay na hahasa sa sarili mo. Yung tipong magiging sentro ng iyong pagkatao. Kagaya ni Neryo, nakikita ko ang ginagawa mo. Kaya saludo ako sa iyo, bata. Bukas ang pinto ng bahay ko kung may gusto kang malaman patungkol sa isla. Ako mismo ang gagabay sa iyo. Pero sa ngayon, tumagay na lang muna tayo. Hindi magandang ikwento ko ito sa tagayan eh. Magmumuka akong kutsero. Sige na, ikasan na natin yan. Wika ni Lolo Bensoy. Sabay taas ng basong hawak at kinasa sa mga kasama. Sumang-ayon naman ang lahat sa matanda. Inabot ng dapit hapon ang kanilang pagtagay. Halos mamula na ang buong katawan ng mga naroon dahil sa lakas ng tama. Samantalang si Neryo naman, nag-isip muna ng maaaring gawin mamaya. Tumatak sa isipan nito ang sinabi ng matanda. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpaalam na ang lahat. Isa-isang nag-uwian ng mga kasama. Naiwan si Kiko at Neryo kasama ni Lolo Bensoy. Nagpaalam na din si Boning. Sumama ang tiyan nito dahil sa tama ng tuba. Habang ang tatlo naman, inubos nila ang natitirang tuba. Nang matapos, tinulungan ni Kiko at Lolo Bensoy na mailagay ang mga nagawang kawit ni Neryo sa kimig. Ito ay uri ng panghuli ng alimasag na gawa sa kawayan. Maaaring lambat. Meron ding hugis bilog at parihaba. Lolo Bensoy, matanong ko lang po. Ano po ba ang mangyayari kung ngayon po ako maglatag ng mga kiming? Susubukan ko lang po naman. Ilalagay ko lang. Magmamatsyag po muna ako sa palibot ng isla. Tanong ni Neryo. Ikaw, kaya mo pa ba? Nakainom ka na, Neryo. Mahirap magpalaot kung... Natigil si Lolo Bensoy sa pagsasalita. Kaya ko po. Pero syempre, ang sabi niyo po, tuturuan niyo ako eh. Wala na pong tao. Tayo-tayo na lang, Lolo Bensoy. Tsaka si Kiko mukhang matutulog na sa gilid eh. Siguro pwede niyo na pong dugtungan ng kwento niyo kanina. Wika ni Neryo. Sinong matutulog? Ako? Aba, hindi ah. Sasamahan kita. Wala naman akong gagawin bukas eh. Kaya nga hindi ako umuwi. Sa totoo lang, interesado talaga ako sa kwento ni Lolo Bensoy. Matagal ko nang alam yung kwento eh. Pero hindi ko akalaing may mas malalim pa palang kwento ang lugar na yun. Tugon ni Kiko. Napahinga ng malalim ang matanda. Ramdam niya kung gaano kaseryoso ang dalawa. Napatango lang si Lolo Bensoy. Tumayo ito at may dinukot sa bulsa. Ayon sa matanda, isa itong uri ng panaming. Dagdag pa ni Lolo Bensoy, magagamit ito sa oras na may mangyaring hindi maganda sa nagtatangan. Lolo, mukhang itlog lang pugo ang itsura niyan ah. Saan niyo po ba yan napulot? Tsaka para saan naman yan? Tanong ni Kiko. Hindi nito mapigilan na matawa. Akmang hahawakan sana ni Kiko ang tangan. Pero bigla itong pinalo sa kamay ng matanda. Ibinalik ni Lolo Bensoy ang panaming sa bulsa. Habang si Neryo naman, natawa ito dahil sa nakitang reaksyon ni Kiko.
Bigla namang naging seryoso muli ang matanda at naupo sa harapan ng dalawa. Hindi biro ang bagay na ito. Alam kong hindi abot sa pag-iisip at paniniwala niyo ang usaping ito. Pero sa oras na kayo mismo ang makasaksi ng lahat, baka hindi niyo kayanin. Ito lang ang masasabi ko. Lahat ng magtangkang tuklasin ang misteryo ng isla, hindi na nakakabalik ng matino. Kaya napansin niyo, halos lahat ng mga namamangka na nakapalibot sa isla, wala nang sumusubok na sayurin ng lugar. Wika ni Lolo Bensoy. Lo, kayo po, nasubukan mo na po ba? Tsaka paano niyo po nasiguradong misteryoso ang lugar? Mukhang kahit kayo hindi pa nakakapunta doon. Tanong ni Nerio. Makinig kayong dalawa. Minsan ko nang sinubok ang lugar. Gamit itong panaming na bato mula sa lolo kong albularyo. Ayon sa kwento niya, ibinigay daw ito ng diwatang nangangalaga ng lugar. Ako lang ang pwedeng humawak nito at hindi kahit sino lang. Lalo pa kung ang hawak ay hindi pinili. O siya, sige. Tapos na itong ginagawa natin. Wala na ding laman ng mga galon. O paano? Madilim na. Kailangan ko nang umuwi. Kayo namang dalawa. Ipagpabukas nyo na. Marami pa kayo kailangang malaman sa lugar. Tugon ni Lolo Bensoy. Hindi na makalakad ng maayos si Lolo Bensoy. Halos mawala na din ito sa katinuan dahil sa tama ng alak. Aalalayan pa sana ito ni Nerio, pero tumanggi naman ng matanda. Ayon dito, hindi niya ugaling magpaalalay sa kung sino. Kaya naman napaatras si Nerio. Gayunpaman, nauunawaan ng binata ang sitwasyon. Ilang minuto lang ang lumipas nang tuluyang makalayo ang matanda. Bigla ang nagpasya ang dalawa na ituloy ang pamamalaot. Dala ng alak kaya sobrang tapang ng dalawa. Tara na, Nerio. Magandang mamangka pag maliwanag ang buwan, oh. Kita mo naman, ang ganda ng sinag ng buwan ngayon. Naniniwala ka ba dun sa kwento ni Lolo Bensoy? Kwentong kutsero lang yun eh. Paano tayo maniniwala kung hindi naman natin nakita? Wika ni Kiko. Pero nakita mo naman kung gaano siya kaseryoso eh. Pero sige, di bali na nga. Wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Tsaka, lumaki na ako sa pananagat. Wala naman ako nakaengkwentrong kahit ano. Di ko lang talaga mapuntahan yung isla dahil sa mga kwentong katulad kay Lolo Bensoy eh. Pero ang mas maganda, kung tayo mismo ang makakaranas. Tugon ni Nerio. Maya-maya pa, biglang lumabas ang kapatid ni Nerio na si Ando. May bitbit itong maliit na lampara. Inabisuhan nito si Nerio na magpahinga na. Lalo pat malalim na ang gabi. Ayon sa bata, nagising lang siya sa ingay ng dalawa, kaya hindi na din siya nakatulog. Pasensya na, Ando ah. Sige na, mauna na kayong matulog. Hindi na kami mag-iingay. Kiko, sige na. Di talaga matutulog ang mga yan hanggat nandito tayo. Magligpit ka na. Patutulugin ko lang ang mga kapatid ko. Maya-maya alis na rin tayo. Wika ni Nerio. Hindi na kumibo pa si Kiko. Bagkus sinunod niya ang utos ng kaibigan. Samantalang inalalayan ni Nerio ang kapatid papasok ng tahanan. Binalik niya papasok sa kwarto ang bata para makapagpahinga. Nakasisiguro naman siyang nakain na ang mga kapatid dahil sa mga nakahilerong gamit na plato sa lamesa. Madalas, siya pa ang nagliligpit ng lamesa dahil pinapatulog niya na maaga ang mga kapatid. Lalo pa kung aalis ito para pumalaot. Sinisigurado niya munang tulog na ang mga ito. Nang sa ganon hindi siya hanapin ng bunso. Lalo pat hindi makatulog si Ando kapag wala siya. Minuto lang ang nakalipas. Bigla ding nagising si Nina.
Inalalayan siya nito lalo pat alam ng kapatid na aalis siya para pumalaot. Ayos na kuya. Ako na ang bahala sa kanya. Narinig ko naman po ang pag-uusap niyo eh. Mag-iingat kayo ha. Tsaka huwag kang mag-alala. Kaya ko na po. Tulog na din naman si Juan at Tando eh. Sige na po kuya. Wika ni Nina. Maglalatag lang ako ng mga kiming. Bago lumubog ang buwan, nandito na ako. Ikaw din. Magpahinga ka na. Maaga pa ang pasok niyo bukas. Tugon ni Nerio. Napatango si Nina sa bayakap kay Ando. Isang kwarto lang ang bahay nila Nerio. Lahat sila ay natutulog sa iisang kama. Madalas, sa labas na natutulog si Nerio. Habang lumalaki ang mga kapatid, hindi na sila nagkakasya sa higaan, lalo pat 6 silang nagsisiksikan. Pero ganun pa man, ayon kay Nerio na sanay na silang magkakatabi. Dagdag pa ng binata, mas nababantayan niya ang mga ito kapag nasa iisang kwarto. Sa kabilang banda, halos gabi-gabi naman namamalaot ang binata. Bumabalik lang ito bago pa sumikat ang araw. Siya pa ang nag-aayos sa mga kapatid para makapasok sila sa paaralan. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi yon alintana ni Nerio. Ang panalangin lang niya maging maayos ang kinabukasan ng pamilya. Lahat ay kakayanin para lamang sa kanila. Ilang sandali pa ang lumipas, lumabas na si Nerio. Dala ang sagwa na titak. Meron pa itong panali para sa kiming. Aba, tara na. Itinali ko na lahat para isang buhatan na lang. Medyo mabigat pero... Wika ni Kiko. Tara na. Huwag na tayo magingay. Ito, ikaw magdala ng sagwan. Ako na dyan sa itak. Kailangan na nating magmadali. Malalim na ang gabi oh. Tugon ni Nerio. Nagulat si Kiko nang buhati ni Nerio ang bungkus ng kiming ng walang kahirap-hirap. Namangha siya sa lakas nito. Hindi niya inaakala na kahit ganun ang katawan ni Nerio, tila mas malakas pa ito sa kanya. Hindi naman malayo ang dalampasigan kung saan naroon ang pangkang gagamitin nila. Hindi alintana ni Nerio ang dala. Mabilis din itong naglakad habang si Kiko naman natatalisod pa habang nakasunod sa binata. Mabilis na inayos ng dalawa ang lahat. Maging ang mga kiming, tila gamay na ni Nerio kung paano magsalansan. Habang si Kiko naman, hindi alam kung saan hahakbang lalo pat may tama pa ito ng tuba. Sa unang pagkakataon, makakasama si Kiko sa pamamangka. Hindi niya lubos sa kalain na magiging kapanapanabik ang paglalayag. Wala man silang sulo, pero maliwanag ang buwan ng mga oras na yon. Demotor ang bangkang gamit nila. Pero pinaupo niya si Kiko sa unahan para may taga-sentro ng bangka. Makalipas ang halos 1 oras, narating na nila ang isla. Nakakasigurado si Nerio na ito na ang lugar. Napansin niya ang puting buhangin sa dalampasigan. Napakaganda naman di. Biglang nahinto ang sasabihin ni Kiko. May nakita siyang tao sa dalampasigan. Tila naghihintay ito sa kanila. Pre, nakikita mo ba? Diba ang sabi nila walang nakatirang tao dito? Tanong ni Kiko. Namamalikmata ka lang pre. Hindi naman tao nakikita mo eh. Mga bato lang yan. Parang tao lang din tignan sa malayo. Hindi naman tayo aabot dun eh. Dito lang tayo maglalatag ng kiming sa palibot ng isla. Ihilera lang natin at bukas na natin balikan. Hayaan mo na yung nakikita mo. Baka guni-guni mo lang eh. Tugon ni Nerio. Habang inaayos ng binata ang mga kiming, hindi nito maiwasang mapatingin din sa lugar na sinasabi ni Kiko. Noong una tila bato lang ang makikita. Pero hindi naglaon. Naging porma itong tao at kumakaway pa sa kanya. Kinilabutan si Nerio.
Samantalang tila nawala na sa katinuan si Kiko, tumayo ito sa dulo ng bangka na tila may inaabot. Biglang nagsilaglagan ang mga kiming dahil kay Kiko. Nagulat si Neryo na magtalsikan ang mga nakakarga sa bangka. Muntik pa itong mapasigaw ng palundag na sana sa tubig ang kaibigan. Hanggang sa tuluyan ng nahulog ang mga karga nilang kiming dahil sa galaw ni Kiko. Hindi naman nagdalawang isip si Neryo na abutin ang kaibigan bago pa man tuluyang tumalon. Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo, Kiko? Pre, gising! Hoy! Wika ni Neryo. Pero patuloy lang sa pagpupumiglas si Kiko na para bang may inaabot. Dahil sa tagpong yon, wala nang pagpipilian si Neryo kundi suntukin ng kaibigan. Sa lakas ng pagkatama, nawalan ng malay si Kiko. Inayos niya sa pagkakahiga ang kaibigan. Hindi na niya nilingon pa kung saan ang nakitang nilalang. Pero kinilabutan si Neryo dahil bigla na lang may tumawag sa pangalan niya. Pero hindi na niya ito pinansin. Bagkus mas inisip kung paano sila makakaalis sa lugar. Halos hindi makapaniwala si Neryo sa nangyayari. Pero napagtanto niya na totoo ang kwentong naririnig sa isla ng puting buhangin. Halos paliparin niya ang bangka makaalis lang sa lugar. Hindi na niya inisip pa ang kiming na nahulog sa tubig. Bagkus nang ibabaw sa kanya ang kaligtasan nila ni Kiko. Laking pasalamat ng binata nang marating nila ang dalampasigan ng baryo. Pero imbes na umuwi, binuhat niya si Kiko papunta sa tahanan ni Lolo Bensoy. Malayo pa lang ay sumisigaw na ito ng saklolo sa matanda. Abay, ano bang nangyayari? Diyos ko, bakit wala yang malay? Tsaka, Tugon ni Lolo Bensoy. Napatakip ng bibig si Lolo Bensoy nang makita na namumutla na si Neryo. Habang nilalapag si Kiko sa mahabang upuan, isa-isa na ding naglabasan ng mga tsismosong kapitbahay. tumuloy kayong dalawa. Sinabi ko naman na sa inyo eh. Huwag kayong pumunta doon. Tsaka marami pa akong gustong sabihin. Hindi kayo. Natigil sa pagsasalita si Lolo Bensoy. Bigla niyang naramdaman ang pag-init ng panaming. Dahil may mga tao, hindi niya magawang mailabas ito. Walang ano-ano'y hinawakan niya sa pisngi si Neryo. Napapikit ang matanda. Biglang may lumitaw na pangitain sa utak niya. Huminga ito ng malalim bago magsalita. Hintayin natin kung ano ang mangyayari kay Kiko. Hayaan na muna natin siya makapagpahinga. Pero ikaw, Neryo, kailangan mong bumalik kung saan kayo pumunta ni Kiko. May kailangan kang tapusin. Pero ikaw lang ang makakaalam sa oras na makapunta ka doon. Wika ni Lolo Bensoy. Hindi nakapagsalita si Neryo. Hindi niya alam ang dapat sabihin sa matanda. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyong dalawa. Ang sabi ko, kailangan niyo munang matutunan ng mga bagay patungkol sa isla. Ano bang pumasok sa utak niyong dalawa at hindi kayo sumunod? Dagdag na matanda. Patawad, Lolo. Hindi naman sana kami magtatagal sa lugar eh. Plano lang naman sana namin ilatag ang mga kiming. Pero ilang di pa na lang ang layo namin ni Kiko. Bigla kaming may nakita. Aabotin sana ni Kiko eh. Gusto niya sanang tumalon sa bangka. Sinubukan ko po siyang pigilan. Sinunto ko pa nga po siya ng malakas para kumalma eh. Tugon ni Neryo. Hindi maganda ang pangitaing nakikita ko. Sinuntok? Gaano kalakas? Yun ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan? Sige na. Ayusin mo ang sarili mo. Sa ayaw mo sa gusto mo. Babalik ka sa isla. Bago pa man pumutok ang araw, kailangan nating balikan ang lugar. Dahil kung hindi, magiging huli na para sa buhay ni Kiko. Hindi tayo nakakasigurado sa kahihinatnan pero kailangan nating sumugal. Mahaba pa ang gabi.
Marami pang mangyayari. Wika ni Lolo Bensoy. Hindi alam ni Neryo kung ano ang mararamdaman sa mga nalaman. Ang alam lang niya na mga oras na yon, kailangan niyang mailigtas ang kaibigan. Lalo pat isa ito sa dahilan kung bakit nangyari ang lahat, maging ang pagkawala ng malay ni Kiko. Ilang sandali pa, tumayo na si Lolo Bensoy para maghanda. Ayon sa matanda, kailangan nilang abisuhan ang pamilya ng kaibigan para matulungan sila sa mga kailangang gawin. Kahit uugod-ugod na ang matanda, hindi ito naging hadlang para puntahan ang bahay ni Kiko. Naiwan si Neryo na nakatulala lang sa gilid ng kaibigan. Kaawaan-awa ako ng langit. Diyos ko, kahit maliwanag ang sikat ng buwan, pero hindi ko pa rin maaninag ng mabuti ang daanan. Wika ni Lolo Bensoy sa sarili. Habang binabagtas ang daan, panay ang sambit na matanda ng mga usal pang proteksyon. Nakakaramdam ito ng kakaibang bigat ng paligid. Halos mawalan pa ng balanse ang matanda at madapa. Ayon kay Lolo Bensoy, may kung anong pumipigil sa kanya sa daanan. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa alak o baka sanhi ng elemento o nilalang. Dagdag pa ni Lolo Bensoy, kahit kabisado ang lugar, hindi pa rin madaling maglakad. Bukod dito wala pa siyang nakikita. Pero wala namang pagpipilian si Lolo Bensoy, kundi manalangin. Dahil sa awa sa dalawa, naglalakad pa rin ito kahit ating gabi na. Ilang saglit pa nang marating niya ang tahanan ni Kiko. Akmang magtatawag sana, pero biglang nagkahula ng mga aso. Noong una ay mahina lang ito, pero habang tumatagal, palakas ng palakas na tila may nakikitang maligno. Nagtagal pa ng ilang minuto ang paghihintay ng matanda. Pero dahil sa ingay ng mga aso, nagising naman ang ina ni Kiko. Sino yan? Ano bang kailangan mo? Sa ganitong oras nang bobolaho ka pa. Shh! Bantay! Huwag kayong maingay! Wika ni Nanay Loleng. Loleng, ako ito. Magmadali ka't may nangyari kay Kiko. Pagpasensyahan mo na kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Tugon ni Lolo Bensoy mula sa labas ng tahanan. Kaya pala umaalulong ang mga aso. Ikaw pala yan, Bensoy. Nakikita mo pa ba ang daanan? Si Kiko, ano na naman ang ginawa niya? Sandali lang. Wika ni Nanay Loleng. Kumuha lang ito ng balabal pang proteksyon laban sa hamog. At sumunod na kay Lolo Bensoy kasama si Bantay, na panay ang angil sa tuwing lalapit ang matanda. Bantay, hindi mo kilala si Lolo Bensoy. Ang ingay mo kanina pa. Tama na yan. Nakakairita ka na sa tenga. Wika ni Nanay Loleng. Napatingin lang ang aso na tila naiintindihan ng sinabi ni Nanay Loleng. Hindi naman malayo ang lugar. Halos ilang bahay lang ang pagitan ng nilalakaran. Habang papasok sa bakuran, tila may iniiwasan na kung ano si Bantay, kasabay ng pagtahol na tila may kinakalaban. Naloko na. Nasundan sila. Magmadali tayo, Loleng! Wika ni Lolo Bensoy. Pagbukas pa lang sa pinto ng tahanan, biglang napaatras si Lolo Bensoy. Ramdam niya ang kakaibang presensya sa loob. Habang si Nanay Loleng naman, kaagad pinuntahan ng anak na nakahantusay sa papag. Samantalang si Neryo naman, nawala na din ng malay sa tabi ng kaibigan. Napansin din ni Lolo Bensoy ang mga nagkalat na buhangin. Ano bang nangyayari, Lolo Bensoy? Puting buhangin. Saan sila galing? Tsaka bakit wala silang malay? Tanong ni Nanay Loleng. Kailangan na natin ng tulong, Loleng.
Kahit may kaalaman ako, hindi ko ito kakayanin. Lalo pat hindi ko alam kung ano ang nangyari sa dalawa. Ilang oras na lang, sasapit na ang 3:00 ng madaling araw. Ang oras ng mga engkanto at kakaibang nilalang. Kailangan na nating kumilos bago pa maging huli ang lahat. Tugon ni Lolo Bensoy. Inayos ni Nanay Loleng at Lolo Bensoy ang pagkakahiga ng dalawa. Kumuha ng pamunas ang matanda para malinisan ang nagkalat na puting buhangin na nakadikit sa katawan ng dalawa. Habang pinupunasan si Neryo, bigla itong napaungol. Tila takot na takot habang nakapikit ang mga mata at biglang sumigaw at nagmamakaawa. Pakiusap. Lumayo kayo. Kiko, pre, tumayo ka dyan. Tara na. Hindi tayo sasama sa kanila. Wika ni Neryo sa panaginip. Neryo! Neryo! Diyos ko. Lumabang ka. Huwag kang matakot. Huwag kang magpakita ng kahit anong takot. Nandito lang kami sa tabi nyo. Tugon ni Lolo Bensoy. Nakaramdam ng pag-init ng panaming si Lolo Bensoy. Tila gustong kumawala ng gamit na nasa bulsa. Hanggang sa may bumulong sa kanya. Kunin niya ito at ilabas. Pero hindi yun ginawa ni Lolo Bensoy. Nagpatuloy lang siya sa pag-ihip ng pamproteksyon sa bunbunan ni Neryo at Kiko. Bala ko sanang bumalik sa lugar na pinuntahan ng dalawa. Pero hindi ko na kaya pang maglayag. Lalo pat matanda na ako, Loleng. Sino bang pwede nating tawagin? Tanong ni Lolo Bensoy. Humingi na lang tayo ng tulong sa kapitbahay bago pa maging huli ang lahat. Hindi natin kakayanin dahil sa edad natin. Ang mabuti pa, magpauso ko na lang muna ng kamangyan. Pagtabo yon sa mga elementong nanggagambala sa kanila. Ako na ang bahalang humingi ng saklolo. Tugon ni Nanay Loleng. Lumabas ito at niyaya si Bantay. Pero nakapagtatakang hindi umaalis ang aso. Bagkus na natili ito sa harap ng pinto ni Lolo Bensoy na tila gwardya ng tahanan. Napailing na lang si Nanay Loleng at umalis. Kinatok na niya halos lahat ng mga kapitbahay. Ni hindi ito nagdalawang isip na humingi ng saklolo. Kaagad namang naglabasan ang mga kapitbahay. Nanay Loleng, ano ho bang nangyari? Abay kainuman lang namin sila kaninang umaga. Tanong ni Boning. Hindi din namin alam kung ano ang nangyari sa dalawa. Pero pakiusap, kung maaari ay tulungan nyo kami. Tugon ni Nanay Loleng. Isa-isa namang nagpresenta ang mga kaibigang lalaki ni Neryo. Ayon sa mga ito, tatawag sila ng albularyo. Habang si Boning naman, dumiretso na sa tahanan ni Lolo Bensoy kasama ng iba pang mga kapitbahay. Nang makarating sa tahanan ni Lolo Bensoy, naroon si Neryo. Patuloy pa rin itong pinabangungot. Tila pagod na pagod ang itsura at sumisigaw sa sakit. Lo, ano po ba tutulong ko? Parang hindi na po gumagalaw si Kiko. Ano pong nangyayari sa kanila? Tanong ni Boning. Hindi din ako sigurado. Pero ang alam ko, kailangan silang maibalik sa isla kung saan nagmula ang lahat. Hindi ko na kaya, Boning, na maglayag. Kaya sana, may pwedeng umalalay sa akin. Dalhin natin sila pabalik bago pa mahuli ang lahat. Tugon ni Lolo Bensoy. Tara na po. Ako na lang ang sasama sa inyo. Tugon ni Boning. Nagpatulong sila sa mga kabaryo na maisaayos ang dalawa sa bangka. Humigidi ng panalangin si Lolo Bensoy. Ayon sa matanda, mas mainam kung magsasagawa ang lahat ng sentrong pagdarasal kila Kiko at Neryo. Sumang-ayon naman ang lahat. Pinangunahan ni Nanay Loleng ang mga kababaihan, habang ang mga lalaki naman ay isa-isang nagsindi ng mga sulo na gagamiting tanglaw sa lugar. Bago maglayag, piniringa ni Lolo Bensoy ng itim na tela ang mata ng dalawa. Nagtakip na din si Lolo Bensoy. Habang si Boning naman,
Binigyan lang muna ng piring at kailangan niya itong maisuot mamaya. Ayon kay Lolo Bensoy, kailangan nila ito lalo pat hindi nila pwedeng makita ang mga nilalang. Dagdag pa ng matanda, mas mabuti kung hindi na nila makita pa ang mga engkanto. Nagabiso ang matanda kay Buning na huwag magpapakita ng kahit anong takot. Dahil yon ang gagamitin ng mga engkanto para mabihag ang kaluluwa ng tao. Sa kabilang banda, hindi pa rin nahinto si Neryo sa pagmamakaawa. Halos mawala na ito ng boses dahil sa panakanakang pagsigaw ng saklolo. Habang nakapikit pa rin ng mga mata. Ilang sandali lang ay narating na nila ang lugar. Hindi sila dumaong sa dalampasigan. Bagkus ayon kay Lolo Bensoy, iikot sila ng ilang beses at hahanapin ang puno kung saan naroon ang puso ng lugar. Napakunot ang noo ni Buning. Paano niya ito makikita kung nakapiring ang mga mata? Pero ganun pa man, ipinaliwanag ng matanda ang gagawin. Kaya sumunod na lang ang binata. Naisip niya ang mga kaibigan, lalo na si Neryo. May mga kapatid itong umaasa sa kanya. Naaawa siya sa lagay ng kaibigan. Kumalma ka, Bunig. Gagabayan tayo ni Amihan na diwata ng hangin. Wika ni Lolo Bensoy. Ikinumpas ng matanda ang kamay at patuloy sa pag-usal ng mga orasyon. Samantala, piniringan na ni Buning ang mga mata at nagtiwala sa katagang binibigkas ng matanda. Kasabay ng pagdampi ng malamig na simoy ng hangin, ang boses na tila tumatawag sa pangalan nila. Hindi nagpakita ng takot si Buning. Pagkus seryoso lang ang itsura na tila kayang suungin ang lahat ng hamon. Habang si Lolo Bensoy naman, patuloy lang ito sa pagdarasal. Ilang sandali pa biglang nahinto ang sinasakyang bangka. Naramdaman yon ni Buning, lalo na nang tumayo si Lolo Bensoy. Akmang tatayo din sana ito, pero kagad siyang pinigilan ng matanda. Huwag mo nang tangkain, Buning. Manatili ka lang. Ano man ang marinig mo o maramdaman, huwag na huwag mong tatanggalin ang piring mo. Nandito na tayo. Nararamdaman kong nakapalibot sila sa atin. Wika ni Lolo Bensoy. Lolo, may tumatawag sa pangalan ko. Tugon ni Buning. Manalangin ka. Isa yan sa mga paraan nila para malinlang tayo. Wika ni Lolo Bensoy. Huminga ng malalim ang matanda at nagbigkas ng katagang hindi maintindihan ni Buning. Sa paglalarawan ng binata, tila ibang tao na ang kasama niya ng mga oras na yon. Maging ang boses ni Lolo Bensoy, pabago-bago na ito habang nagsasambit ng mga kataga. Nakakarinig pa siya ng tila boses ng mga babae na kausap ang matanda hanggang sa may humalakhak sa gilid niya. Nakakaramdam si Buning ng malamig na hangin na dumadapo sa pisngi, tenga, maging sa mga kamay. Pero gayon pa man, matibay ang pananalig ni Buning. Isa lang ang gusto niyang mangyari ng mga oras na yon, kundi mailigtas ang dalawang kaibigan. Ilang saglit pa ang lumipas. May naaninag na liwanag si Buning. Tila kusang may bumubukas sa harapan nila. Nararamdaman din niya na hinihila ang bangka papasok sa lugar na yon. Dahil hindi pwedeng sumilip o kahit magtanggal ng piring, minabuti na lang ng binata na makiramdam. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng boses na humihingi ng tulong. Salamat sa Diyos. Pre, tulungan mo kami makalabas. Andito lang kami oh. Narinig mo ba ako? Buning! Buning! Wika ni Kiko. Uy Buning, andito kami sa gilid mo oh. Ayaw nila kaming palabasin eh. Tulungan mo naman kami oh. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Neryo,
Tumayo ang balahibo ni Buding na makarinig muli ng paghalakhak ng babae. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari ng mga oras na yon. Pero patuloy niyang pinakalma ang sarili at tinakpan ng tenga. Alam ni Buning na ito ay distraksyon lang ng mga engkanto para hindi sila magtagumpay. Malakas ang paniniwala ni Buning na makakalabas sila ng maayos kasama ang mga kaibigan. Maligayang pagbabalik sa iyo, tanda. Ibiniling ko sa iyo. Walang pwedeng tumapak sa lugar namin. Pero hindi mo nagawa ang kasunduan natin. Kaya ngayon, alam mo naman siguro ang magiging hatol. Wika ng engkanto. Patawarin mo ako. Alam kong hindi ko nagampanan ng tungkulin na inatang mo sa akin. Kulang ako sa kaalaman at naging mahina. Pero ano man ang kabayaran ng lahat, nakikiusap ako. Kung maaari, huwag naman sana sila. Tugon ni Lolo Bensoy. Noong una pa lang kitang nakita at pinagkalooban ng tangan, hindi mo kayang gampanan ng responsibilidad mo dahil hindi ikaw ang ama mo. Hindi mo pinagkatiwalaan ang taglay ng mutsyang hinahawakan mo. Napayuko si Lolo Bensoy habang nakikinig sa sinasabi ng elemento. Alam niya na malaki ang pagkakamali at pagiging makasarili. Ni hindi siya ng gamot o nagpagaling ng sakit. Dahil sa alinlangan hindi lamang sa kakayanan, kundi sa pinakamalakas na mutyang hinandog ng mga engkanto sa kanya. Pinagdudahan niya ito kaya hindi niya kayang tulungan si Kiko at Neryo. Pero gayon pa man, huli na ang lahat para balikan ang lumipas na mga panahon. Nang mga oras na yon, nakikinig lang si Buning. Naiiyak ito dahil ramdam niya ang bawat katagang binibitawan ni Lolo Bensoy para depensahan ang sarili. Hindi nagtagal. Hindi na napigilan ni Buning ang sarili. Sumali na ito sa usapan ng dalawa. Kung sino ka man, at dito kami para tulungan ang dalawa naming kaibigan. Kung mamarapatin nyo, pati po ako humihingi din ng kapatawaran. Sabat ni Buning. Nabaling ang atensyon ng engkanto kay Buning. Lumapit ito sa kanya at tinitigan siyang mabuti. Malakas at malinaw ang pag-iisip. Katangian na dapat meron ng lahat. Magpakilala ka, lalaki. Kung sakali bang sabihin ko ang kondisyon sa pagpapagaling sa mga kaibigan mo, tatanggapin mo ba? O isa ka lang din tao na hangal at nagtatapang-tapangan? Tanong ng engkanto. Ako si Buning. Oo, tama ka. Hangal na akong hangal. Pero nakikiusap ako. May baka pamilya ang mga bihag nyo. Batid kong wala naman silang kasalanan. Maliban sa paglapag nila dito sa isla. Ano bang dahilan kung bakit sila paparusahan ng ganyan? Tugon ni Buning. Buning, huwag ka nang sumabat. Hindi! Nahinto ang pagsasalita ng matanda. Biglang gumewang ang sinasakyan nilang bangka. Kasabay nito ang malakas na puwersang humila papunta sa malaking puno. Pero patuloy pa rin naging alerto si Buning. Kahit nabigla, nagawa niyang balansehin ang sinasakyang bangka. Hindi niya hinahayaang mahulog ang mga kaibigan lalo pa si Lolo Bensoy. Kahit nasa kalagitnaan ng tensyon, hindi nagpatalo si Buning. Bagkus madiin siyang nanalangin sa Ama. Paulit-ulit hanggang sa tumigil ang bangka. Samantalang si Lolo Bensoy naman, nakahawak sa atangan ng bangka habang nanginginig sa takot. Ilang saglit pa ang lumipas. Tumigil na sa paggalaw ang bangka. Hanggang sa narinig ni Buning na umubo si Kiko. Kasabay ni Neryo na tila nabibilaukan. Pre, maayos na ba kayo? Diyos ko, wag muna kayong gumalaw. Baka anong mangyari sa... Napahinto sa pagsasalita si Buning.
Nang marinig ang sigaw ng mga tao, ramdam niyang wala na sila sa isla. Papalapit sa kanila ang mga kabaryo na may dalang sulo. Tinanggal ni Buning ang piring. Napaluha ito nang makita ang mga kabaryo, maging ang mga kaibigang nauna nang buwaba sa bangka. Laking pasasalamat na mga ito dahil sa ginawa ni Buning at Lolo Bensoy. Pero sa kasamaang palad, hindi na nakapagsalita ang matanda. Kinapa nito ang bulsa kung saan nakalagay ang tangan. Malaking panlulumo ang naramdaman ni Lolo Bensoy nang mapulbos ito. Nadurog at nanumbalik sa pagiging puting buhangin. Kinurap ang mga mata at biglang napaluha ang matanda. Nawala na din ang paningin nito. Alam ni Buning ang katotohanan. Pero kung anuman ang naging parusa ng mga engkanto kay Lolo Bensoy, hindi na niya ito kwento sa iba. Maging ang dalawa na si Kiko at Neryo, naging tahimik sa lahat ng nangyari sa isla. Ayon sa kanila, anuman ang mga kaganapan doon, mananatili lang sa lugar na yon, lalo pat ayaw na nilang balikan ang masalimuot na karanasan. Lahat na lang, Kiko, ng konsumisyon ibibigay mo sa akin. Diyos ko, matanda na ako para magkaroon ng alalahanin. Kaya mula ngayon, uuwi ka na lang sa kapatid mo sa Maynila. Tama na tong pagpapasaway mo sa akin. Bahala nang wala akong kasama dito. Wika ni Nanay Loleng sa anak. Si nanay naman oh. Muntik na nga mamatay eh. Tapos ganito pa talaga. Pero maiba ako, Lolo Bensoy. Pero hindi na tinuloy ni Kiko ang sasabihin. Niyakap na lang ito ng tatlo at dinamayan. Bilang tulong, kinupkop ito ni Neryo at tinalagaan na tila totoong lolo. Dahil ayon sa kanya, kahit saan pantatignan may kasalanan din sila kung bakit nagkagano ng matanda. Tinanggalan ito ng tangan. Binawi ng engkanto ang mutya na sana'y makakatulong sa kanila. Pero hindi nagtagal. Namatay din si Lolo Bensoy. Sa pangkasulukuyan, nanatili na wala pa ding nakatira sa isla. Nailahad ang kwentong ito ng kapatid ni Neryo na si Ando. Nagpasalin-salin na lang ang istorya. Ang karanasan ng magkakaibigan sa isla ng puting buhangin.